ate, at sa inyong lahat, Ivy, Helen, at Eden. Meron akong Bible verse na babasahin muna. Sa 1 Thessalonians 4:16 and 17. Sa verse 16, ang sabi daw ng Panginoon, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog na trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Verse 17, pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga buhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpakailanman. Alam ko ang bawat isang tao, ate, ay laging sinasabing laging nakahanda. At alam ko rin naman na ang tao ay normal lang dahil meron siyang feeling na nalulungkot, nasasaktan ng mga naiwan, at minsan pa ay nalilito kung after that, ano ang mangyayari. Pero naniniwala tayo bilang Christian family tayo. Naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. God will never forget nor forsake us. At hindi rin niya tayo iiwanan. Alam naman natin ang effects of death to believers. Once na ang isang tao, isang Kristiyano na nagmahal sa Diyos, ay kinuha na ng Diyos. Dahil gusto na niya. Binawi na niya ang taong iyon dito sa lupa. Una, nagkakaroon ng end of human suffering and the beginning of eternal joy with Christ. Kung tutuusin, ate, totoo naman na nalulungkot din ako. Sabi ko nga sa mga tiga Norway, kung may malulungkot, walang iba kundi ako. Kasi alam ko ang Kuya Orly ay partner ko. Partner namin ni Densyo sa ministry. Malimit ginamit at laging ginagamit siya ng Panginoon kayong mag-asawa sa ministry ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa amin. Pag maalala ko ang Kuya Orly, nung unang-una pa lamang namin pagkikita, siya ay isang napakagaling na professor, full of knowledge and wisdom by nature. At saka pagkausap mo siya, napakahinahon niyang magsalita. At nung ako ay nagpunta sa Saudi Arabia, sa Daran, dumalaw siya doon. Tunay na doon ko naramdaman na totoong kapatid ang turing niya sa mga taong kasama niya. Kayo ng Ate Bibian ang pinakamabuti at pinakamatulungin sa aming pamilya. Kayo sa ating pamilya ang aming nalalapitan, nasasabihan ng problema, at sa inyo ding pamilya kami nakakakuha ng tamang sagot at tamang paalaala kung ano ang dapat gawin. Oo, mga pastor kami, pero kailangan din namin ang gabay ng mas may nalalaman sa amin. Dumalating ang pagsubok sa aming buhay ni Densyo. Ate, ikaw naman ang witness na dumarating din sa amin ang pagsubok. Pero nandiyan, una ang Diyos, pangalawa kayo. Kayo ang nakatulong ng malaki sa aming pamilya, sa Pontanilla family. 3 years ago, ate, God gave me a vision
of a church na meron akong nakikita 3 years hindi tumitigil. Ang Panginoong nagsasabi sa akin na merong church sa tabi ng aming bahay. Hindi ko alam kung paano kung sisimulan. May mga contractor akong sinabihan, engineer, alam mo yan, sila Engineer Sales, Ramken. Marami akong kinaiusap na gagawa. Pero ate, hindi nagkaroon hindi nagkaroon ng katugunan dahil sa ang gusto pala ng Diyos ay sa inyo ako lumapit, at nung lumapit ako sa inyo, wala pang 3 buwan, nagkaroon ng bagong simbahan na nakadikit sa aming bahay. Walang kahirap-hirap na ginawa ng Kuya Orly yung simbahan na kung saan alam ko na ginagamit at mayroon siyang guidance ng Holy Spirit. Ate, maraming alaala talaga nakikita ko sa Kuya Orly pag kami nasa liyan. Pag gusto ko siyang isama kahit saan sa liyan, alam ko na gusto niya magpahinga pero umuoo siya. Kasi siya ang taong hindi makahindi. Siya ang tao talaga gustong tumulong. At alam kong very strong woman ka. Kung paano mo kaming pinapayuhan, kung paano mo kaming sinasabihan. Sabi niya, lahat ng sinasabi mo, sinusunod ko, wala kahit isa. Ikaw ang taong hindi nagbigay sa amin hindi kami nagdamdam sa iyo, sa inyong pamilya. Naramdaman namin ang tunay na pagmamahal. Kaya naman ate, maraming salamat nga ate sa lahat ng tulong ng Kuya Orly na kasama ka. Marami ring salamat sa Panginoon at mababait ate ang mga anak mo. Wala kang alalahanin sa kanila. Sila ang number one na susuporta sa iyo. Helen, Ivy, Eden. Ngayon at ang papa nyo ay nasa piling na ng Diyos. Alam kong nakatunghay siya kasama ng Panginoon sa inyo. Alam kong nakangiti siya sa inyo dahil nakikitang sama-sama kayo. Huwag ninyong pababayaan ang mami nyo kahit na malakas siya. At lagi niyong tatandaan ang sinabi sa Biblia. Ang mga totoong nagmamahal sa magulang ay pinagpapala ng Diyos at humahaba ang kanilang buhay. Kaya alam ko ate, mababait ang iyong anak at lagi ka namin isasama ni Densyo sa panalangin. Pero kahit wala nang Kuya Orly, hindi pa rin kami magbabago ate sa paglapit namin sa iyo. Dahil nararamdaman namin ang lapit ng ating pamilya. Ate, maraming salamat. Huwag kang masyadong, alam ko malulungkot ka, hindi ko sinabing huwag kang malungkot. Pero ang sinasabi ko lang, huwag kang mag-alala at maraming nagmamahal sa inyong pamilya, lalo sa Kuya Orly. Maraming nagmamahal sa inyong pamilya. Dito lang kami ate, kahit na alam kong mas marami kang bagay kaysa sa amin ni Densyo. Pero alam ko rin na alam mong nakahanda kami kung ano ang gusto mong sabihin din sa amin pagdating ng panahon, lalo sa mga anak mo. Ate, God bless you all.